Maayong adlaw kanyang tanan, panibagong araw nga pala. Ay, ang ingay nila nagtutungit sila sa baba. Panibagong araw na naman talaga dito sa panibagong araw naman nga. Panibagong araw na naman dito sa ating Hinaguan Nature Park na kung saan tinanggal ko na nga po pala yung mga bako dito sa gilid-gilid kasi medyo hindi na siya kaaya-aya tingnan at syempre bulok na rin siya sa kakaulan at saka isang taon na rin siya nakalipas simula nung nilagay namin siya at syempre kawayan lang yan sa kahoy kaya madali lang talaga mabulok lalong-lalo na pag nakabaon siya sa lupa at syempre habang tinatanggal ko yung mga bako doon ito muna tinanggal ko rin yung mga madudumi at syempre yung mga bagong tubo ng mga pare ang bilis talaga tumubo ng mga damo ngayon dito guys kasi hagdadalawang ulan Magdadalawang ulan. Magdadalawang buwan na rin pala yung ulan-ulan. Magdadalawang buwan ba? O ewan ko. Basta isang buwan na rin pala siguro ang laging ulan ng ulan guys. Kaya ang bilis talagang tumubo ng mga damo. Siyempre yung mga Carabao grass na naman talaga yung gusto natin tumubo dyan. Pero siyempre marami din talaga mga damo-damo. At kailangan din talagang ayusin at linisin para naman kahit papano. May trabaho naman yung sinisweldahan natin ng mga staff natin. Pero siyempre mga pinsan at mga kapatid ko lang din naman yan. Ito nga pala tinanggal namin ni Amanda yung mga hindi na masyadong kaaya-aya. Tingnan natin mga bulaklak. I-clearing na muna natin siya para naman mas malinis tingnan. Tanggalin na natin yung mga madali silang tumubo, mamaling mamulaklak pero pangit na rin tingnan pag tumanda. At syempre, pinagwalis din natin si Amanda kung saan kailangan tanggalin na yung pinagmawiran ni Bimbo. Si Bimbo nga pala yung kapatid ko, siya pala yung ikakasal ngayong September. Kaya kailangan kayod ako ng kayod ngayon kasi ako magpapakasal sa kanila. Ha? Ano ako pare? So ayan, tulong-tulong din sa paglilinis ko. Kunwari lang kasi may video, charot lang. Ako naman talaga yung kailangan maglinis dyan kasi para sundin nila yung mga ginagawa ko. Para hindi na sila kailangan utusan, gayahin na lang yung mga ginagawa ko. Ganun talaga, for you to be able to be effective leader, kailangan gawin mo yung mga kailangan mong ipatuto sa kanila para sundin na lang nila. At syempre, thank you nga pala kay Bruno. Siya pala yung nagluluto sa amin dito. Piniritong isda pala yung ulam namin. Napakasarap. At syempre, si Iching naman yung nakatoka sa paglalaba. Bago po yung aming mga ukay-ukay na mga bedsheet. Kaya kailangan laban po para naman kahit paano mawala yung amoy ukay-ukay. Thank you so much, MB1 Consumer Goods, Ma'am Karen, sa kanilang bedsheet. At syempre, ang ulam pala namin ay pritong isda at meron tayong pusit. Salamat Bruno. At syempre, ito yung pagkain natin dahil diet tayo. Magalit kasi yung boyfriend ko. Ha? Yan yung bigas mais po yun. Ayan po, dito na po sa may harapan, si Bimbo na po ay nagmamawer sa may harapan para po kahit papano mas maganda tingnan at nakita niya naman, green na green talaga, di ba? Meron pa po yung mga part na medyo wala pang mga Carabao grass pero malapit na po siya matapos sa 80%. Matatapos na rin po yan. Green na po lahat yan. So, ayan po, ang gandang-ganda at may nilipat pa pala kaming tanim dyan. Yan po yan paglaki. Pang-apat na beses na po palang nilipat yan. Kaya stress na yung mga damo sa akin kasi lipat ako ng lipat. At ito rin pala ang ating napakaganda ng ating garden. Ating basta dyan sa may lama or ang tawag nan sa inyo. Basta sa harap ng bahay. At ito nga pala guys, pinutol ko po yung mga fortune plants na yan kasi ililipat ko yan. Makikita po yun sa next video ko. Ito po, pinapuputol ko yung mga fortune plants na yan. Fortune plants po tawag dyan, yung pula na yan. So habang pinuputol ko yan, yan po ay ililipat ko yan kasi meron na po mga sanga. Last week or 2 weeks ago po, binalatan ko na po yung gilid niya para po meron na po siyang sanga. Ngayon may sanga na po siya, pinutol ko na po para kahit papano ay pwede na pong pakinabangan yung mga pinutol ko. At kayo mag-alala kasi lahat ng pinutol ko na yun, may mga sanga na pong patubo na mga maliliit po na bubot habang ang ingay-ingay nilang nagpupusoy sa baba. At ito na po pala ang bandang dulo na minawer ni Bimbo kahit papano malinis-linis na rin po siya. At sana tumubo na talaga yung mga Carabao grass at mga Bermuda grass. Napapagod na ako. Ang bilis kasi, pa-forward kasi kaya kailangan bilisan din. So makikita nyo po dito, meron pa pong kailangan talagang linisin dyan kasi yung iba hindi pa po talaga na mower o hindi po nakat ni Bimbo yung mga Carabao grass. Pinakita ko lang po sa inyo kasi nagpapahinga pa po sila dyan kasi medyo tanghaling tapat na po yan at kailangan na po mag-lunch. Pero maganda talaga tingnan guys na pag medyo green na po siya tapos yung mga pathway, semento. So habang nagpapahinga po kami, kumakain po kami. Pagkatapos kaming, hindi pa pala kumakain. Kumain na ba kami na? Hindi pa. Hindi pa po kami kumakain dyan. So dahil tapos na kami, dahil medyo mainit-init na, alas 9 na po ng umaga yan. So, tanghali na pa pala yata ito. Morning ba yan? Basta, pagkatapos pa namin maglinis-linis, tinanggal ko po yung mga basurahan, nilagay ko po yung mga kailangan po at saan po ilalagay yung basurahan. Habang nililigo po si Gwen at saka si Rhea Filingera. At si Amanda naman po ay nagdamo dyan sa may gilid ng ilog, kaya po malinis na po yung paligid dyan kasi si Amanda po ang nililinis dyan. At ako ay napagod na rin kakalinis. So, it's time for me to get ligo-ligo na. Shoutout nga pala sa damit ko. Naalala ko na naman yung
Ay nako, gusto ko magpakalunod sa pag-ibig niya. Charat! Ayan po, maliligo na po ako dyan. Tapos habang naliligo po ako, nagkukwentuhan po kami dyan sa mga nangyayari, lalong-lalo na yung sa nangyaring sitwasyon namin ni Ambisyosong Kano. Pero ang sarap-sarap naman ng feelings dyan kasi after po namin maligo dyan, habang nagkukwentuhan kami, dumating po si Kano dyan. At yun na nga, pinag-usapan namin lahat ng mga bagay-bagay kasi naawa rin kami dahil first time po niyang mag-vlog-vlog tapos nabash po siya ng bonggang-bongga. Pinangaralan ko naman kahit papano na lesson naman siya. At syempre, guys, umiyak po siya. Umiyak po siya kasi nasaktan po siya sa mga pangyayari dahil sa mga nangyaring pangbabash sa kanya. At after dyan, kumain po kami ng santol kasi nagnakaw po yung mga kapitbahay namin at binentahan kami ng 50. Binili ko amin na piraso, binigyan ko yung mga bata ng 50 pesos para naman kahit papano ay yung pagod nila ay mapawi naman. Kahit 50 pesos lang yan, malaking tulong na rin yan kasi hinihingi nga lang po niya sa akin 20. Benda, pengin 20. Sabi ko, akin na yung santol, bigyan kita 50. Tuwang-tuwa naman yung bata. So, ang sarap talaga ng santol na yan, lalong-lalo na pag nilunok mo yung buto. Sino na po naka-experience na kumakain ng santol na hindi masatisfied pag hindi nilunok ng buto? Ang sarap naman kasi ng buto pag linok. Lalong-lalo na pag malaki yung buto, 'di ba? Sa aming mga bakla, pag malaki talaga yung buto, masarap talaga para worth it yung bayad, ha? Ano daw? Ang sarap talaga ng santol na yan, guys. At talagang pag kumain ka ng santol, ang baho talaga ng utot mo. Pero pag ikaw nakakaamoy, parang feeling mo ang bango-bango. Ewan ko, ako lang ba? Ang bango-bango talaga, feeling ko ang bango ng utot ko pag kumakain ako ng santol. Anyway, nung mga bata pa ako, o nung mga bata pa kami, lagi kami nagnanakaw ng santol sa gilid ng ilog. After po namin kumuha ng mga santol, dyan po kami naliligo, tapos kinakain po namin santol, tapos pinapalo po namin sa bato para kahit paano mabiyak po. Pero ngayon, ngayon po, kami na po ang binibentahan ng mga pinagnanakaw namin. Ngayon ko lang na-realize na ganyan pala yung kami ginagawa namin dati. Kaso lang, binibenta namin sa amin tapos pinagtataya namin sa bingo. Sinusugal namin. At ito na nga, kakain na pa kami kasi nagutom pa kami. Baliktad yata itong video na to. Nauna na kaming kumain. So, nauna pala kaming kumain mag-lunch. Napagod na ako mag-edit, guys. Kayo na lang po bahala mag-intindi dyan kasi ang hirap-hirap talaga mag-voice over. Kapagod. Bakit kasi nauso itong voice over na punyetang to? So 7 minutes pa po itong voice over na to. Pero nasa 6 minutes and 40 seconds na po ako. So malapit na 1 minute na lang po. So enjoy na lang po yung kain. Napapagod. Wala na po kayo masabi. Sa ulam po namin dyan ay isda na prito. Ang kabaw-kabaw po ang tawag namin dyan sa isda na yan. Hindi ko alam kung ang tawag sa inyo. Tapos pusit na rin po ang ulam namin. O yan po, ang sarap-sarap, diba? Thank you so much, Bruno, sa pagluto. At maraming salamat sa lahat ng panonood, guys. Sana po, guys, mag-enjoy po kayo, sana po, guys, mag-enjoy po kayo manood ng aking videos. At sana i-share nyo lang po at mag-comment na lang po kung ano yung gustong gawin ko po dito sa farm. Kasi po, guys, kailangan ko talagang maghapit ngayon, guys. Kailangan kumayad po ng kumayad kasi magpapakasal po yung kapatid ko. At kahit paano siya, wala naman po ibang magpapakasal niyan, kundi ako talaga yung magbabayad. Ako ang gagastos. So, help na rin po sa akin sa panonood ng videos. Huwag kayong mag-alala, guys. Lagi po akong gagawa ng videos kahit kalokohan. Hindi lang naman puro kain, hindi puro kalandian. Lahat po gagawin ko para lang po sa inyo. Thank you so much for watching, guys. Abangan niyo po ang next video ko. Bye!